Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ano nga bagang hindi magagawa niya? Na pagtitiyap-tiyap niya ang mga anak niya sa iba't ibang dako, pinagmulan Manila. Nagagawa niyang buklurin ang nagkakalayo. Nabubuo niya ang nawawasak. Kung ang tao lamang sa kanya'y maghahanap, walang nilalang na sa kanya'y magsasabing, Ama, bakit? Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Punong-puno na po ng sigla ang kalooban ng tao. Kung mula pa kanina sa panalangin, ay ninamnam na. Kung inyo pong ninamnam ang panalangin ng alagad kanina, tunay na hindi po yun kayang usalin ng taong natural na nasa pagkatao lamang. Kaya yan po ang nagpapatotoo na ang Espiritu ay nagtuturo ng lahat. Tuturuan ka ng tamang panalangin, ng tamang paggalaw, ng tamang pagtupad, ng tamang salita, ng tamang-tama sa iyong buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, anong hindi niya gagawin? Kung pinag-uukulan mo ang karunungan ng Ama. Na ang sabi nga po, habang nagbabahagi si Mother, ito po ang dinadatal sa akin. Anak, yan ang pawang katotohanan. Tinakda ko lamang ang araw na kayo'y pagtiyapin. Subalit iyong pagnilayan, kanyang dakong tinutunguhan, na yaon din ay iyong mga tinunguhan. Buhay ba ang Ama? Totoo po yaon. Nang ako pong, nung panahon pong ako'y nasa Manila, nagtatrabaho doon, ang akin din pong takbuhan ay ang Baclaran Church, Quiapo Church, Santo Cristo. Doon po sa may Santa Cruz, hindi Santo Cristo, Santa Cruz, sa Santa Cruz. At minsan po ay sa may St. Jude yan. Kahit na malayo, talagang iba pa rin po yung, kaya nga yung mga kabataan ngayon, kung totoong-totoo yan, kung magkakaroon lang ng takot, at hindi yung kung ano yung gusto, God sinusunod, itatama ka sa buhay mo. Kaya lamang po, mapusok, mapusok yung mga tao, mga kabataan, pag umibig, sige na. Pero kapag halimbawa, ikaw ay pinagnilayan mo yung magiging buhay mo, at may takot ka sa baka maging buhay mo'y ganon, hindi ka magmamadali. Kaya, napakabuti ng Ama. Pag hiniling mo sa Kanya, ibibigay niya. Totoo po yan. Si Mama Mary ay maraming imahe po. Pero yung sa Baclaran, inanalagin sa Clolos siya, po. Yun po. Lahat ng hiniling ko doon, hindi ko pa kilala ang Panginoon masyado noon Basta ang alam ko may Panginoong Jesucristo. Basta ang alam ko pinako sa krus. Basta ang alam ko nagpasa ng krus. Yun lang. Ganun lang kasimple ang pagkakaalam ko sa Kanya. Hindi ko pa alam ang kalaliman. Kaya ang laging sa salita ko noon ay, Panginoon, mahal na Birhen, sabi ko. Ganon. Wala akong tinatawag na Ama. Hindi ako marunong tumawag ng Ama. Panginoon lamang. At saka mahal na Birhen. Tapos, ang dami kong dasalin. May St. Joseph, may St. Jude, may Santo Niño na may ano ba yan? Pero alam niyo po, ang sarap palang matutunan mong direktang panalangin. Opo? Pag tinuruan ka ng Espiritu, O Diyos, amang makapangyarihan, taglay mo lahat ng bagay. Papuri sa iyo, walang hanggan, walang katapusan na aking alay. Then, sunod-sunod na po yun. Napakabuti ng Ama. Kaya, alam niyo po, kapag nasumpungan ninyo ang katalinuhan ng Diyos, hindi man lubos ibigay niya sa iyo dahil wala namang papantay sa Kanya. Subalit
Ngunit ibabahagi niya kung paano ka kakain ng maayos, na hindi ka magiging talamak sa pagkain. Ibang talamak sa pagkain na tinatawag ay masiba. Ano po? Na masiba. Yung pag kumain ka ng butong pakwan talagang habang hindi nababakbak ang balat ng labi mo, hindi ka titigil, ano? Dahil masarap Subalit kapag nasa Panginoon ka na, nasa banal na Espiritu ka na, gusto mo man, pag naalala mo, sayang ang bato ko, sayang ang ngipin ko, sayang, puro sayang, mapipigil mo ang katakawan mo. Ay, ang sarap-sarap ng mani. Nako, pag naalala mo, sayang ang abdo ko, sayang ang atay ko, tataas cholesterol ko, mapipigilan mo yung bibig mo. Kaya bibilangin mo lang yung kakainin mo. Hindi yung dumakot ka ng mani. Sabi na, pag kinulang pa, sabi mo na naman, lalagyan mo pa ng sili, maanghang. Pagkatapos, aray, masakit ka ang aking balakang, ang aking ano. Tanungin mo sa bibig mo, buhay ba ang Ama? Mga minamahal, napakabuti po ng Ama, napakadakila niya. Pag nakakita ka ng sitsaron, hanggat may sitsaron, hindi titigil ang bibig mo. Sabi mo, masakit ang batok ko. Anong kinalaman ng sitsaron sa katakawan mo? Ikaw ang magpigil, may bibig ka, no? Subalit may sentido ka. Ang minamahal, ang daming tinuro. Apo Conching, pag lahat na lang ay pigil, hindi ka na makakain ng marami. Aba, kumain ka nga, halimbawa, bumili ka lasones, 1 kilo. Hanggang hindi tapos dahil matamis inubos mo na. Pero meron naman bukas hindi ba? Nung sumakit ang tiyan, aray ko po, aray ko. Sabi niya, bakit? Anong kasalanan ng lansones? Ikaw ang may kasalanan. Buhay ba ang Ama? Ang minamahal. Hindi naman po sinabing, wag mo nang kainin yan, wag mo nang kainin yon. Kakain ka pa rin. May diabetes ka. Sasabihin, wag ka na ekang kumain. Bakit namamayat ka? Nagda-diet ako bakit may diabetes? Gumaling ba diabetes mo sa pagda-diet mo? Hindi. Tumataas pa. Tumataas sa isip mo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Tandaan po ninyo, anumang pag-iingat ng tao, mamamatay pa rin. Yan po ang totoo nun. Sapagkat walang taong hindi mamamatay. Lamang, kung kukontrolin mo, maaaring humaba-haba yung kalagayan mong malakas malusog ka. Kung sisigihan mo, maaaring kung 10 taong kang malusog, maging 5 na lang. Buhay ba ang Ama? Buti ng Ama, napakadakila niya. Walang pinagkaiba doon sa taong madaldal. Kung gusto mong maraming, maging tsismosa ka. Kung ayaw mong may kagalit, maging sarado bibig. Buhay ba ang Ama? Kami na mahal, pagka ang Amang nasumpungan, tunay na ituturo ang kalahat-lahatan. Kaya tingyo pong pakinggan ang mabuting balita, ang magandang pahayag, ang mga banal na salita mula sa Eklesiastiko. Mapalad ka o tao kung pinag-uukulan mo ng panahon ang karunungan at dinidili-dili mo ang kanyang mga aral. Mapalad ka kung pinag-aaralan mo ang kanyang mga tuntunin at sinasaliksik ang kanyang mga lihim. Mapalad ka kung magnanamnam ka sa kanya na parang isang mamamaril at nag-aabang sa kanyang daraanan. Mapalad ka kung sumisilip ka sa kanyang durungawan at nakikinig ka sa susian ng kanyang pintuan. Mapalad ka kung naninirahan ka sa kanyang piling, sa kanyang mga muog nagtitirik ng paltak at nagbabangon ng tolda sa tabi ng kanyang bahay. Ang pinakamainam na lugar upang tirahan ng tao sa lilim ng karunungan, palalakhin mo ang iyong mga anak, siyang magiging kanlungan mo sa init ng araw at maninirahan ka sa kanyang liwanag.
Kung may takot ka sa Panginoon, ito ang gagawin mo. Magpapakadalubhasa ka sa kautusan. Nang kamtan mo ang karunungan, sasalubungin ka niya tulad ng isang ina. Paglilingkuran ka gaya ng asawang bagong kasal. Dudulutan ka niya ng karunungan at kaalaman na parang masarap na pagkain at inumin. Yan po ang karunungan ng Ama, na ituturo niya lahat sa iyo ang nararapat. Kung minsan napapatotohanan ang salita sa mga kaganapan sa buhay ng tao, sa pag-aasawa na lamang pag nagmamadali ka, yung naralapat sa iyo, yung dapat ay kalapat mo, pag nagmadali ka, napapangasawa mo yung hindi patama sa iyo. Totoo po yan. Kaya may pag-aasawa na hindi kayo ang magkatakda. Naniniwala po ba kayo doon? Basahin niyo po sa banal na aklat sa unang tipan kung papaano ang mga tao noon ay yung ayaw ng Ama, siyang napapangasawa nila na ginugusto nila, kaya napapahamak sila. Subalit yung may tinatama ang Ama sa kanila na nararapat na pangasawa nila ay hindi nagaganap dahil sutilang tao. Buhay ba ang Ama? Kaya pagkabuti-buti man ng tao, kung malayo sa Ama, hindi totoong mabuti siya. Sapagkat malaki ang agwat kung ang Ama ang nawawalay sa bawat isa. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang karunungan ng kabutihan ay walang pagmumulan maliban siya. Ang karunungan ng kabanalan, walang pagmumulan maliban siya. Kaya't sa larangan ng kabanalan, kung gusto mong matuto, sa Ama ka maghanap, masusumpungan mong lahat. Buhay ba ang Ama? Kaya sa Kanya mo ilaga kamyong buhay, isip mo't damdamin Kanyang hahawakan, at di ka kailanman niya pababayaan. Sapagkat nang dahil nga ang tao ay may sentido komon, at hindi lahat ay pantay-pantay ang kaisipan, kaya't may napabuti, may napasama, may napahamak, may napariwara, subalit mayroong natama ng landas. Buhay ba ang Ama? Kaya sa lahat ng naghahanap ng matwid at marapat, Ama ang hanapin, ika'y itutumpak. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong ganap. Nekaramaniyahana. 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 Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Kaya kapag nasa Kanya ka na, ito ang marapat na mga maging pag-uugali na. Kaya't kung ito'y wala pa, parang hindi totoong mapapaniwalaan mong nasa Kanya ka. Humango tayo sa unang sulat ni Juan. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito yung salitang narinig sa inyo. Ito'y ang salitang narinig na ninyo. Gayon man, may tuturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo. Bago, sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin naman sa atin. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag ngunit napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at walang panganib na mabulid siya sa kasalanan. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi nalalaman ang kanyang patutunguhan sapagkat binulag siya ng kadiliman. Buhay nga po ba ang Diyos? Tuloy po ba natin? Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat ipinatatawad na ang inyong mga kasalanan
alang-alang kay Kristo. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya, sa simula pa'y siya na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat tinalo ninyo ang masama. Sinulatan ko kayo, mga anak, sapagkat nakikilala ninyo ang Ama. Sinulatan ko kayo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya, na sa simula pa'y siya na. Sinusulatan ko kayo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo. Nananatili sa inyo ang salita ng Diyos at tinalo ninyo siya. Ang masama, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng mga sanlibutan, ang lahat ng mga nasa sanlibutan, ang nakapupukaw ng masasamang pita ng laman. Ang mga nakatutukso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mapaparaman sa sanlibutan at lahat ng humalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Maliwanag po. Maraming nagsasabi, maka-Diyos ako, maka-Diyos na ako. Subalit, makasanlibutan. Ano naman tatanggapin nyo ng tao? Kung ang damdamin mo'y kalooban mo'y tao, at ang damdamin mo'y laman ang naghahari at hindi ang Espiritu, maaamin lang ito ng tao at matatanggap lang ito ng tao kung puspos siya ng Espiritu at ang Espiritu ng Ama ang sumasa kanya. Kaya matatanggap niyang siya nga ay nasa ligaw na katotohanan. Mga minamahal, kapag nabulid ka sa dilim, mahirap kang makaahon. Kaya't nararapat kung nasa dilim ka, hanapin mo ng liwanag bago ka pa mapahamak. Buhay ba ang Ama? Kaya mapapalad ang mga anak ng Ama na nasumpungan ng liwanag niya't minithi na makaahon sa dilim. Tanglaw niya'y daratal, buhay niya'y iinam, gaganda pakiramdam, liliwanag ang buhay. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Lahat ng buhay ng tayo may istorya. Lahat ng tayo may istorya ang buhay. Subalit nawang maging istorya ng buhay ay ang mabuti, huwag ang masama. Sapagkat ano ang kapupulutan sa iyo ng kapwa mo kung masama ang naging buhay mo at walang kapararakan ang naging buhay mo. Kaya minsan marami ang nagtuturan, maka-Diyos, maka-Diyos, maka-Diyos. Subalit walang tiwala sa kapwa. Maka-Diyos, 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 subalit tinatangi yung kapwa. Maka-Diyos, 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 subalit pinipili ang kapwa. Maka-Diyos, 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 subalit sinusuri ang kapwa. Ang tunay na maka-Diyos at kilala ang Ama, pagkaliit-liit man ang kapwa mo, hamak man sa pananaw mo, mahal mo dahil sa Diyos mo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya sa makatwid at madaling salita po. Kilala niyo ba ang Ama? Nasa Ama na ba kayo? Panaigin ninyo ang pagnanasa ng higit pang kabanalan at kabutihan, sapagkat kapag ang pinanaig ninyo'y damdaming makalaman at makasanlibutan, mamamatay ang damdaming pangkabanalan. Buhay ba? Ano po mangyayari yaon? Sino nga naman ang iiwanan niya, tatalikdan niya ang kanyang kabuhayan? Hindi po nakatala na talikuran mo. Mayroong nakatala, yung sinubukan ng Kristo. Panginoon, ano po ang gagawin ko para lamang ako magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ibigin mo ang kapwa mo, bigin mo magulang mo, gawin mo ito, gawin mo ito. Nagawa ko na pong lahat yaan. Ano pa po gagawin ko? O, ibenta mo lahat ng ari-arian mo at pamigay mo sa mga mahihirap. Sabi ng mayaman. Sabi ng Kristo, sayang anak, nasubukan kita. Buhay ba ang Ama? Ang minamahal, ganun lamang kasimple. Kaya't doon naman sa isang bahagi, nakatalay ganito.
nang ikaw ay hirangin, o nang ikaw ay akayin, o ikaw ay natanglawan, ay nasa liwanag ka na, nung ikaw ay nasa liwanag na, ay mayaman ka, hindi mo na hinihingi ng pagkakataong alisin mo kayamanan mo para magpatuloy ka sa kabutihan mo. Sa makatwid, hindi sinabi ng Diyos na ikaw ay mag-alis ng kayamanan mo at alisin mo kayamanan mo para sa buhay mo, para masumpungan mo lamang siya. Kaya lamang, huwag maging damdamin mo ang kayamanan mo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat binigyan ng bahagi ng Ama ang tao, tulad ng partisyon sa mga galamay niya. May pandama ka, may pananaw ka, may pandinig ka, may panangnam ka, may panlasa ka, binigyan ka ng ganito. Gayon din ang Espiritu, iba't ibang uri ang kaloob sa kaloob ng tao. Subalit ang isang Espiritu ay alam mo ang pagkilos at pagtupad. Iisang Espiritu ay alam mo ang bahagi sa iyo. Kaya't kung tunay na Espiritu ang sumasa tao, alam ng nasa Espiritu. Ano ang Espiritong mabuti? Masama ba ang ginagawa? Nang aakit ba sa masama? Hindi. Umaakit sa mabuti, nagbabahagi ng mabuti, nagbibigay ng pawang ikabubuti. Buhay ba ang Ama? Kaya kung nasa liwanag ka na, hindi ka na napupuot sa iyong kapwa dahil lamang sa mga bagay. Kundi ikaw ay nagmamahal kahit na ano pang bagay, ay hindi mo ipalalamang dahil sa iyong mga minamahal, nang dahil sa pag-ibig mong nakamtan sa iyong Amang mahal. Buhay ba ang Ama? Kaya katotohanan ng sakit tinuturan. Sino nga ang tutupad nito? Sino nga ang gaganap nito? Walang taong makatutupad. Walang taong makagaganap maliban ang Espiritong tinanggap ng tao. Kaya't ang tao ay siyang papatayin ang laman. Hindi ang tao ang papatay sa Espiritu, kundi ikaw ang papatayin sa laman at mabubuhay ang Espiritu. Kaya't nasa liwanag na ang katotohanang ikaw ay naakay sa liwanag. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Nekaramaniyahana. 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 Buhay po ba ang Diyos? Kaya, may isang kwento nga po meron daw mga nangangaroling pumunta doon sa mayaman. Naku po, 100 lang ang ibinigay pinadaan pa sa ay Panginoon ko at Diyos ko, maka-Diyos ka ba niya? 100 lang ang binigay mo, Panginoon kung mahabagin. Kahit naman namamalimos kung mayaman ka 100, pwede mong ibigay yung nangangaroling pa. Ay, kabait naman. Buhay ba nga, Ma? Mga minamahal, napakabuti na napakadakila. Kaya nga ang lahat ay nasa pagpapatotoo kung ano ang sumasayo. Sa gawa nakikita, hindi sa salita. Buhay ba ang Diyos? Kaya mga mahal, ano ang pinatutotohanan ng Ama sa lupa? Siya'y mabuti, siya'y dakila, siya'y makapangyarihan. Kung magkagayon at ikaw ay nasa Kanya, anong ginagawa mo? Magpakadalubhasa ka. Alam kong may mag-iimpake pa si Mother magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahik ka na. Bawat araw ako sa inyo ay nakalaan. Mayroong magandang
aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali o mangkin at tanggapin. Buhay nga po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Mamukadkad kayo. Talagang mahirap po ang mahirap ang mahirap. Pero alam nyo po, pag nasa Panginoon ka, hindi mahirap ang mahirap. Masaya ang mahirap. Buhay po ba ang Diyos? Oh, tabi-tabi. Masarap yung mahirap na nagtatagumpay sa hirap. Oh, nautog na yata. Nagkautugan na yata. Pagkahaba-haba man ang salita, kung walang papasok sa diwa, ito'y baliwala. Subalit pagkaiksi-iksi man ang hiwaga ng amang dakila, pag nakita ng madla, sila'y masisiyahan at sila'y magigitla. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya't pagnilayan niyo po ang bawat kataga upang inyong mapagtanto't mapagnilayang ganap. Ano ba ang Ama? May kahiwagaan, puno ng kadakilaan, siksik ang bangan niya, hindi nagkukula. Kapag kanya ay sa'yo ring anak niya, sapagkat binuhay ka hindi para patayin sa dusa, kundi para aliwin at paligayahin niya. Kaya kung masusumpungan mo siya, taga-aliw mo siya. Buhay bang Ama? Mga minamahal, sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nako, ilang araw na lamang po bago mag-anniversary. Nako pa, ang bilis po ng panahon, ano? Araw-araw daing ka ng daing, kahirap ng buhay, kahirap ng buhay. Nakalipas ang isang buwan, hirap ng buhay, kahirap ng buhay. Nakalipas ang isang buwan, kahirap ng buhay. Ngayon naka-isang taong ka, mahirap ang buhay, ba't buhay ka pa? Buhay bang Ama? Kaya napakabuti po ng Ama, napakadakila niya. Kung pag-aaralan mo lang, sabi ko nga, nag-uusap po kami ni Mother, napag-aaralan lang na kung gaano kahiwaga ang Diyos, kung gaano kadakila, kung paano dapat ay magtibay sa kanyang salita. Alam niyo po, napapatotohanan ng Diyos ang kanyang salita ay buhay sa kanyang mga anak kung ikaw na kanyang anak ay magtitiwala. Totoong totoo po. Kapag niyang anak, magtibay ka, at sa pagtitibay mo, ikakantin mo ang aking liwanag, ang aking biyaya, ang aking galak, ang aking patnubay ay di mawawala sa iyo. Ang tagumpay mo, itatamuhin mo. Siyempre po, kaya sinabi niya magtibay ka, may pagdaraanan ka. Kung sana sinabi niya, anak, eto na, ay talagang kinuha mo na. Ngayon, kaya niya sinabing magtiwala ka, sapagkat hindi mo pa nakikita. Kung nakikita mo na lang, paghihintayin ka pa ba niya? Di siyempre, kaya sinabi mong maghintay ka, hindi mo pa nakikita yung hinihintay mo. Sa makatwid, kapag yung hindi mo nakikita, pinagtiwalaan mo at sinabi ng Ama, naniwala ka, makikita mo yung sinasabi niya. Buhay bang Ama? Kaya
Kung tao lamang ay makakatuon sa mabuti, tutuunin ang isip at diwa niya sa ikabubuti, lahat ay mapapabuti. Kaya lamang, kung laging nakatuon ang isip mo sa negatibong pangyayari, laging nasasaktan, nahihirapan ang damdamin mo. Dapat po, ang tao'y laging negatibo. Laging positive. Sabi, bukod siya, ba't negatibo? Negatibo sa kasalanan. Positive ka, positibo sa kabanalan. Buhay ba ang Diyos? Ano po kayong positive naman, posible ba Napaka-imposible. Talaga pong napaka-imposible. Sige nga po, pag sumikat yung araw sa umaga, alam mo bang sa hapon ay uulan? Napaka-imposible kang umulan, magbilad ka ngayon, at tayo makakatuyo. Dahil sinabi niyang napaka-imposibleng umulan, pinatotohanan ng amang posibleng gagawin niya. Kaya, nabiglang ulan na yan, basa binilad ko. Sinabi mo sinubukan mo siya. Buhay bang Ama? Tao ka lamang nagsalita. Naku, napaka-imposible naman kang umani. Yan puro damo. Meron ba siyang hindi magagawa? Tawa ka ng tawa sa kapitbahay mong puro damo ang kanyang bakuran. Puro damo yung kanyang bukid. Bandang huli, ikaw na malinis, kinain ng daga. Siya umani. Buhay bang Ama? May imposible ba? Dahil sinusubukan mo ang kanyang kapangyarihan at yung isa'y naniniwala, pakita ko nga sa iyo mga salita ko, anak. Sige, hamakin mo ang kapwa mo. Habang hinahamak mo, ako naman ang sasakanya. Mga minamahal, ganyan ang buhay. Kung nais mong makilala ang kaganapan ng mamo ay totoo, magtiwala ka sa magagawa niya. Maniwala ka sa gagawin niya. Magtibay ka sa ibibigay niya. Asahan mo siya. Huwag mag-alinlangan ka sa magagawa niya. Buhay bang Ama? Sapagkat siya ang katotohanan, siya at ang buhay mo ay sa kanya nagmula. Kaya kung sa kanya mo ilalaga, pakikita niyang wala ngang imposible sa kanya. Napaka-imposible naman kang bumaha, kaganda ng panahon. Pinakita niyang bigla isang bugso ng ulan, baha na agad. Mga mahal, meron bang imposible sa Ama? Wala. Lagi mong tatandaan, napaka-imposible kang mabuhay pa niyan, mamamatay na yan. Bakit? Ikaw ba nagbibigay ng buhay? Paano nangyari? Ba't biglang nabuhay? Yan ang katotohanan. Sapagkat ang Ama ay walang imposible. Laging posible niyang ginagawa ang imposible sa lupa. Mga mahal, pagharian nawa ganap, yamang kayo'y nasa liwanag, patotohanan yung ang liwanag ay nasa inyo. Ano ang patotoong nasa liwanag kayo? May pagtitiwala kayo, may paniniwala kayo, may pananampalataya kayo, may susumikap kayo na ang kanyang kaloob ay tuwirang matatanggap ninyo. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Pagpalain kayo. May tanong po ba? Nasa liwanag ka na ba? Patunayan mo. Dapat hindi laging nakakunot ang noo mo dahil sa isip ng isip ka. Aray ko. Ayun nga masakit na pigsa, nakakalakad ikaw ay nasundot lang ng konti yung paa mo, hindi ka nalalakad. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sa bawat araw na imposibleng inisip mong maging posible, patutunayan ng Diyos mo. Sapagkat ang Diyos mo ay walang imposible. Lahat ay posible sa Kanya. Kaya kung tunay na siyang tinatawagan mo, sinasamba mo, at inaasahan mo, may patututuhanan siyang buhay na buhay siya. Sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib ng liwanag ang bawat isa sa inyo. Mawawaan nyo nawa o maunawa ng bawat tinuran ko, upang sa gayon, sa inyong pagninilay ay mapagtanto ninyong wala ngang imposible sa Ama, kaya't patuloy kayong manalig at umasa sa Kanya, upang ang lahat ng napaka-imposibleng maganap sa buhay nyo, posibleng kamtan nyo, pagpalain kayo. Tayo na po. Mother, bon voyage.